Hi everyone! Welcome sa ating video lecture. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isa sa pinaka-powerful at promising na renewable energy sources sa mundo, ang tidal wave energy. Isipin nyo, yung natural na pag-alon at paggalaw ng ating karagatan ay pwede maging source ng kuryente para sa ating komunidad. Bago tayo mag-dive into details, kilalanin muna natin ang team na mababahagi ng kaalaman para sa lecture na ito. Carlo Cabacongan, Mark Vincent Castro, Ivan de la Cruz, Meryl Joy Garcia at Franz Hora at si Melmar Salamanca. Para maging malinaw ang flow ng ating discussion, narito ang ating roadmap. Magsisimula tayo sa introduction. Pag-uusapan natin kung ano ang tides at iba't ibang type of tides. I-explain din ang 3 types of tidal energy, ang tidal stream, generator, tidal barrage at tidal lagoon. Siyempre, titignan natin ang advantages and disadvantages. Ipapakita rin ang mga major tidal power plants sa buong mundo. At sa huli, aalamin natin ang future ng teknolohiyang ito. Introduction sa tidal wave energy. So, simulan na natin. Ano nga ba ang tidal wave energy? Technically, isa itong form ng hydropower kung saan ang energy mula sa tides o sa paglaki at pagliit ng dagat ay kino-convert natin para maging electricity. Bakit pa ito special? Una, it is renewable and predictable. Hindi tulad ng hangin o araw na minsan ay erratic, ang tides ay laging dumarating sa tamang schedule. Pangalawa, gumagana ito dahil sa gravitational interaction sa pagitan ng Earth, Moon, and Sun. Pero, tandaan, hindi ito basta-basta. It requires a specialized infrastructure para makuha at pa-distribute natin ang power na ito ng efficient. Ngayon, paano nga ba ito gumagana sa actual? Ang tidal energy ay nanggagaling sa movement ng ocean tides. Meron tayong iba't ibang technologies para rito, gaya ng tidal barrage, tidal turbines, at ang dynamic tidal power. Para maging efficient ang system, kailangan nito ng high and low tide variations. Ibig sabihin, dapat malaki ang difference ng taas ng tubig pag high tide at low tide. Madalas din itong i-integrate o sinasama sa mga coastal and marine infrastructure para mas papakinabangan ang natural na flow ng tubig. How tides work. So, tides happen because of the gravitational pull ng moon and sun on Earth's oceans. Mas malakas ang effect ng moon kaya hinihila nito ang water papunta sa side ng Earth na directly nakaharap sa kanya. So, dahil dito, nagkakaroon ng pagtaas ng tubig sa part na yon or what we called high tide. Sa opposite side ng Earth, may isa pang water rise ng tubig na nabubuo dahil sa inertia. So meaning, ang tubig ay may tendency na magpatuloy sa galaw nito habang umiikot ang Earth, kaya kadalasan meron tayong dalawang high tide at dalawang low tide sa isang araw. So habang nagro-rotate ang Earth, dumadaan ng iba't ibang lugar sa areas na may mataas at mababang tubig, kaya nagkakaroon ng paulit-ulit na pagtaas at pagbaba ng sea level. So here we have the types of tide. The first one is high tide. Ang high tide ay kapag ang water level ng dagat ay nasa pinakamataas na level sa isang place. So nangyayari ito kapag ang isang area ng Earth ay directly nakaharap sa moon o nasa site na may water rise dahil sa gravitational pull nito. And may isa pa nga tayong high tide sa kabilang side naman, which we discussed earlier, is the inertia. Kaya dalawang beses nito nangyayari sa loob ng isang araw sa maraming lugar. The next type of tide is low tide. Ang low tide ay kapag ang water level ng dagat ay nasa pinakamababang level malapit sa shore. So ito nangyayari kapag ang isang lugar ay wala sa part na may water rise or hindi nakaharap sa moon. Kaya mas kaunting tubig ang naiipon doon. Now we have the types of tidal energy systems.
The first one is the tidal stream generators. So these are like underwater wind turbines. So imbis na hangin, ang mabilis na agos ng tubig naman or tidal currents ang nagpapaikot sa turbine blades para makagawa ng electricity. The next type is the tidal barrage. Ang tidal barrage ay parang dam na itinayo sa mouth or bunganga ng dagat o estuary. So, ginagamit ang difference ng high at low tide para makagawa ng power. And the last one is the tidal lagoons. Ang tidal lagoon ay isang man-made enclosure sa tabing dagat, which means kinokontrol ang seawater sa isang lagoon para makakreate ng electricity. So hello everyone, I'm going to report the first type ng tidal energy, which is the tidal stream generator. So ano nga ba ang tidal stream generator? So ang tidal stream generator is a machine that uses the energy of moving water to generate electricity. They're also known as tidal energy converter or TEC. So ang tidal stream generator daw is a machine that uses moving water. So ang tidal stream, pwede din pala siya sa mga ilog, sa mga bridges, or sa mga ocean o sea. So, yung ang tidal stream daw is ginagamit yung moving water. So, may pinagkaiba siya sa dam. Kasi ang dam is gumagamit siya ng turbine sa ilalim ng dam. Tapos, gumagawa siya ng head. Papataas niya yung tubig, tapos bubuksan niya yung gate, tapos dadaan na yung tubig, ikot na yung turbine. Nagkaiba naman niya sa tidal stream generator. So hindi niya gumagawa siya ng dam-like structure. Ginagawa niya, nilulubog niya lang yung turbine dun sa ilalim ng tubig. Tapos sinahayaan niya yung tubig na dumaan sa turbine at umikot. So para lang siyang propeller ng bangka na umiikot yung propeller ng bangka. Umaandar yung bangka. Pinagkaiba niya, yung propeller naka-standby lang, tapos yung tubig yung dumadaan para umikot. So yung mga types daw ng tidal energy ay tinatawag din naman daw na tidal energy converter or TEC. Kasi nga ginagamit niya yung tidal energy na mula sa moon para mag-create ng electricity. Tapos na natin malaman yung ano nga ba ang tidal stream generator. Tingnan naman natin yung mga paraan ng tidal stream, paano convert yung electricity. So, tidal stream generator uses kinetic energy of tide to power turbine. So, ginagamit niya daw yung kinetic energy ng tides para mag-power yung turbine. So, yung kanina nga lang din, so yung tubig dumadaan dun sa turbine para umikot. So, alam naman natin yung may high tide at low tide. So, pag high tide, malalim yung tubig, mas malakas yung agos ng tubig sa ocean, at mas mabilis yung water, mas malakas na power yung mako-convert ng mga turbine. Pagka naman low tide, so low tide naman, mabalik naman yung tubig dun sa ocean, mapapower niya rin yung turbine. Isa pa, they are similar to wind turbine but use the predictable movement of tide instead of wind. So may kamukha yung wind turbine tsaka tidal stream generator kasi gumagamit din sila ng turbine. Ang ano lang sa turbine is na patayo yung turbine, tapos yung sa tidal stream generator naman palubog dun sa water. So ang pinagkaiba naman nila, ang wind naman kasi is unpredictable. Di katulad sa water na alam natin yung cycle ng high tide tsaka low tide. So ang ano doon is 2 beses nag-high tide tapos 2 beses din naglo-low tide sa isang araw. Mostly sa mga lugar. So predictable yung magiging pagko-convert ng energy yung business sa wind, kasi sa wind natin hindi natin alam kung saan nanggagaling yung wind.
yung susundan pa ng wind turbine yung wind para mag-convert. Ito, lock in place lang yung turbine kasi alam naman natin na galing opposite side ng shore yung tubig. So, nakapaharap lang siya dun sa sea, yung mga turbine. Tapos, ang tip din dito, dahil nga yung mas mabigat yung or mas mabigat yung daloy ng tubig kaysa sa hangin, mas malaki yung turbine or mas malaki yung foundation na kailangan kaysa sa wind turbine. So, mas expensive yung turbine or generator ng tidal stream kaysa sa wind turbine o wind farm. Isa pa, some tidal generator can be built into bridge or complete submerge. So, yun yung sinabi ko kanina na hindi lang sa ocean pwedeng i-build yung tidal stream. Pwede rin sa mga river or sa mga bridge. So, kung kinakabit lang nila yung turbine dun sa bridge, kapalubog, kung umiikot na yung river, ang pinagkaiba lang niya kasi, alam naman natin, bumababaw yung sa river. So, pagka bumaba o tagtuyot, hindi na ganun kalakas yung mako-convert na energy. Di katulad sa ocean na 2 beses lang naman nagtatagtuyot sa isang araw. So, mas malakas yung nako-convert. So, makikita naman dun sa slide yung pag-operate at maintenance. So, makikita nyo sa pag-operate, para lang siyang wind farm na nakabaliktad sa ocean. So, mga nakahirelang turbine, palayo doon sa onshore. Palayo yung harap niya. So, sa maintenance naman, nakikita nyo, dito nataas siya dun sa surface para papalitan. Ang mga maintenance naman ginagawa sa tidal stream generator, pinapalitan nila yung code kasi alam naman natin, yung mga barnacle, dumidikit yan sa mga umiikot na mga bagay. So, mga barko, ganon. So, parang barko rin, nire-repaint lang din nila yung mga turbine ng tidal stream. Pagka naman may sira, inaangat nila sa surface, pinapalitan. Ang usually pala na pag may maintenance ng tidal stream generator is once lang, yearly. Pagka fully submerged. Pagka naman semi-submerged o parang sinasabi natin dun sa mga nakalagay sa bridge, twice or once din na may maintenance. O ganun din ginagawa. Naayos nila yung mga gearbox kung naka-align pa rin or tama pa rin yung ratio. So, ang ratio pala ng gearbox ng tidal stream is 1,000 to 1,800. So, sobrang taas ng pag-ratio. Kaya, dapat align yung gearbox sa generator. So, ganoon lang naman yung pag-maintenance or pag-operate ng isang tidal stream generator. So, sunod na tayo na type ng tidal energy, which is tidal barrage. So, ano nga ba ang tidal barrage? A tidal barrage is a dome-like structure that uses turbine to capture the energy of tides and generate electricity. So, ang tidal barrage daw is dome-like structure. So, paano nga ba siya nag-ooperate? So, ang tidal barrage, ginagawa niya is nagbibuild siya ng dam sa onshore. Tapos, may gate siya. Nandun yung turbine. So, ginagawa niya, pagka low tide, hinahayaan niya lang dun yung tubig. Pagka nag-low tide naman, papasok yung tubig. So, pagka na-reach na yung maximum head or appropriate head para mag-generate ng electricity, ginagawa niya, sinasarado niya yung gate. Hinihintay niyang mag-low tide. So, pagka nag-low tide naman na, ginagawa niya is pinapakawalan niya na yung tubig, tapos mag-generate na siya ng electricity. So, ang ibang types naman ng tidal barrage, ang ginagawa naman is yung pagka low tide, binubuksan niya yung gate. Tapos pagka nag-high tide na, so dumadaan na yung tubig. So binubuksan niya na yung
yung electricity, papasok naman na siya ngayon sa loob ng dam. So, mag-generate na electricity. Tapos pagka naman meron namang types ng tidal barrage is dalawa. So, pinagsama niya yung isa kanina. So, ginagawa niya, pag low tide, nasara niya yung gate. Tapos pagka nag-high tide na, tapos mataas na yung tubig, binubuksan niya, papasok na yung tubig, mag-generate siya ng electricity. Tapos pagka nag-high tide naman na, so napuno na yung dam, papakulan niya ulit, mag-generate na siya ng electricity. So, two-way siya. So, ang ano lang dito is, yung kanyang turbine is prone sa pagkasira kasi dalawang beses ginagamit. Tapos ano pa siya, two-way pa siya, isang pa counter, isang pa clockwise yung ikot. So ganun yung tidal barrage. I'm going to discuss tidal barrage. Tidal barrage is a structure that constructed across a bay or river mouth to enclose an area called tidal basin. Makahirap makahanap ng pagtatayuan nitong tidal barrage dahil limited lang yung areas and places na pwedeng paggawan nito. We can see in this figure na ang level of water ay hindi na same. Siguro ang difference level ng water nila is 2 meter to 5 meter. And we can also see that the level of water sa tidal basin is mas mataas na. So, it's ready to flow the water back to the ocean. Kaya in-open yung tarangkahan o yung slice gate niya para makadaloy ang water. Ang slice gate ay importante para sa tidal barrage dahil ito yung namamahala ng level ng water at yung bilis ng daloy nito. Dahil sa flow ng water, nagro-rotate yung turbine nito. So, pag nag-rotate yung turbine nito, it can generate electricity. Next is, during incoming tide, the water flows into the enclosed basin hanggang sa ma-fill up ito or mapuno. And pag ito ay napuno, ang water ay magpo-flow sa basin hanggang sa ma-fill up rin ito. Hanggang sa maging same level na sila ng water level ang ocean at ang basin. And pag same level na sila ng water, isasara na nito ang tarangkahan o ang slice gate niya. And during outgoing tide naman, when the tide recede, ang tubig naman sa loob ng basin ay ilalabas. At dumadaloy ito palabas sa pamamagitan ng turbine na same lang sa una na pag same na ulit sila ng water level, ang basin at ang ocean ay isasara ulit ang slice gate. It's a two-type way generation. And next naman is dahil sa flow ng water, ang rotor turbine ay napapaikot. At ang kinetic energy nito ay binabago sa kuryente sa pamamagitan ng isang generator. Next naman tayo, in this figure, we can see what tidal barrage look like. And ang tidal barrage is a type of dam-like structure built across bays or estuaries o mga esteros with significant tidal range. Difference between high tides and low tides. When the ocean water is high tide, the water will flow into basin behind the barrage. And when the ocean is low tide, the trapped water is released through turbines and it generate
low carbon electricity, um, making it renewable energy source. And additionally, this structure acts as a barrier to storm surges and high tides. Ito ay nakakatulong sa pag-reduce ng coastal flooding risk. Next naman tayo dito sa tidal lagoon. We can see in this figure what tidal lagoon looks like. A tidal lagoon is a coastal body of ocean water partially enclosed by natural or human-built barrier like wall that can stop the wave. It may overlap with estuaries where fresh water from river are mixing sa incoming ocean tides. Para naman sa energy generation nito ay katulad lang sa tidal barrage na kapag high tide sa tidal barrage ay pinipill up niya yung basin. Dito naman sa lagoon, ang lagoon ay pinipill up ng high tide. Then, it release through turbines. Naman pag low tide to produce low carbon electricity. Hindi tulad ng barrage na tumatawid sa buong estuaries and bays. Ang lagoon ay often built like curve structure sa mga lugar ng baybayin. Tulad nga sa sinabi kanina na natural na nagawa lang yon, which can reduce environment impact and construction costs in some cases. Tidal barrage and tidal lagoons are tidal range schemes. Barrage span an estuary or embayment, whereas tidal lagoons enclose a discrete area of water in shallow coastal locations. Tidal stream technologies generate electricity using the flow of water created by the tides and accelerated by the coastal topography. So, tidal barrage and tidal lagoons are ways of generating electricity using the rise and fall of the sea, or tides. A tidal barrage works like a dam built across an estuary or river mouth, where water is controlled and used to produce power. On the other hand, a tidal lagoon encloses a separate area of water in shallow coastal locations, where water is stored and released to generate electricity. Tidal stream technology is different because it produces electricity from moving flow of water caused by the tides, which becomes faster due to the shape of the coastline. Ibig sabihin, mas bumibilis ang tubig dahil sa shape of the coastline. There are several reasons why the use of tidal energy is beneficial, including that it's a renewable energy source, releases no carbon emissions, it's predictable, and it can generate a lot of power. So, renewable. Tides happen all the time because of the moon and the sun, so we can use them over and over without running out. No carbon emissions. Using tidal energy doesn't make smoke or gases that cause global warming, unlike coal or oil. Predictable. We know when the tides will come, so it's easy to plan how much electricity we make. Can generate a lot of power. Tides are strong, so they can turn big turbines and make lots of electricity. As you can see in the image, this is the location of the tidal lagoons. So the next one is the advantages. Predictable and reliable energy source. This means that tides follow the moon and the sun's schedule, so we can know exactly when high and low tides will happen. This makes tidal energy very steady compared to wind or solar, which can be unpredictable. No greenhouse gas emissions, meaning
When we make electricity from tides, it doesn't release carbon dioxide or other harmful gases. This helps fight climate change and keeps the air clean. Long lifespan of infrastructure. But why? And that is because tidal energy plants like turbines and barrage are built to last a long time. Once installed, they can produce electricity for many decades with little maintenance. In short, tidal energy is steady, eco-friendly, and lasts a long time. So, dako naman tayo sa disadvantage. So, sa slide na to, makita natin yung mga disadvantage ng tidal power. Una na dito yung pataas ang initial cost dahil mahal ang pagpagawa at pag-install ng mga kagamitan sa dagat. Pangalawa dito is limitado ang angkop na lokasyon dahil kailangan ng lugar na may malalakas at regular na tidal movement. Tapos yung lastly dito is pangatlo, may posibleng epekto ito sa marine ecosystem tulad ng pagka-apekto sa natural na tirahan ng mga lamang dagat. Next slide is the major tidal power plant in the world. Slide na ito, pinapakita ang mga paunahing tidal power plant sa buong mundo. Pinakamalaki dito yung Siwa Lake Tidal Power Station sa South Korea na may kapasidad na 254 megawatts. So sinusundan ito ng Rennes Tidal Power Station sa France na may 240 megawatts. So meron ding tidal power plant sa Canada, China at Russia, bagamat mas maliit ang kanilang kapasidad. Ngunit patunay na ginagamit ang tidal power sa iba't ibang bansa. So dako naman tayo sa key engineering challenges. So una dito yung high capital cost and long construction periods. So mas mataas yung capital cost at mahabang construction. Yon isa sa mga engineering challenges. So sunod dito is yung environmental impact on marine life and coastal ecosystem. So meron ding environmental changes lalo na yung epekto sa mga marine life at coastal areas. So next is corrosion and maintenance of submerged equipment. So isa pang hamon yan yung corrosion at maintenance ng mga kagamitan. Sa palaging nakalubog sa tubig, syempre nangangalawang yan. Kailangan natin i-maintenance, ganun. So next is grid integration and transmission challenges. So bukod po rito may grid integration at transmission challenges din. Pangangailangan. So next dito is yung site selection with optimal tidal range and flow velocity. So yun nga, pangangailangan ng maingat na site selection. So may angkop dapat na tidal range, tapos bilis ng agos. So next slide is the future of tidal energy. So una dito yung advanced in turbine efficiency and material durability. So una dito yung better turbines nga, mas pinatibay at mas efficient na mga turbine ngayon para hindi sila agad masira. Sa dagat, yun nga, mabilis yung mga issue talaga na yung kinakalawang, ganun. Tapos pag may yung basta na kinakalawang agad mga turbine. So in the future, na-upgrade yan. So sunod dito is yung integration with other renewable sources. So dito nagpapasok yung combination ng yun nga. Layunin nito yung pagsama-samahin lahat ng energy. Hindi lang sa tidal. Gagamitan dito ng solar at wind. Yun, para mas stable ang kuryente. Susuplayan. Sunod dito is yung policy and investment scale-up projects. So yun, kailangan din ng mas malaking pondo, syempre. Suporta ng gobyerno para mas lumawak pa ang mga proyekto or mas mag-improve pa or upgrade yung mga project. Like yun nga, yung tidal free energy. So sunod dito yung potential for decentralized coastal energy solutions. So dito pa pasok yung mga local power na malaking. So yun nga, malaking tulong to sa mga malalayong isla. Like kung nangyari, nakatira ka sa gitna ng dagat, yun yung isla na yun, walang kuryente. So makakatulong ito para masuplayan yun. Sunod dito is yung emerging technologies like floating tidal turbines. So papasok na dito yung floating technology na in the future
mas madali na yung pag-install nito dahil sa mga bagong floating. Ginagamitan na lang ng floating turbines. Hindi siya kailangan tayuan pa sa ilalim ng dagat. Lagyan ng pundasyon, ginagawa na siyang floating. Hindi siya kailangan ibang sa dagat kasi mas gastos. Ginagawa na lang siyang floating. Yun. So, sa madaling salita, mas pinadali at pinapamura yung pagkuha ng enerhiya mula sa mga karagatan. So, yun yung future of tidal energy. So, maraming salamat sa pakikinig and thank you. Marami po kayong natutunan sa aming report.